Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Dear Papa Dudut, isang magandang araw po sa inyong lahat, lalo na sa iyo Papa Dudut. At sa mga bumubuo ng iyong programa sa Radyo Man o sa YouTube o sa Spotify. Isa po akong active at subscriber sa Papa Dudut Stories at palagi ako nakikinig sa mga bago mong uploads tuwing alas 10 ng gabi. Siya nga po pala, tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Rosel. Tubong ormok at kasalukuyang nagtatrabaho sa isang pharmacy dito sa Pasig bilang pharmacist assistant. Papa Dudut, sisimulan ko ang kwento ko noong first year high school pa lamang ako at maagang pumasok sa isang relationship. Nakilala ko si Alexander pero bago niya ako nakilala ay alam kong meron siyang long-time girlfriend na si Nalin. Pero naghiwalay din sila kaya sa akin nabaling ni Alexander noon ang atensyon niya. Papa Dudut, third year high school na si Alexander nung manligaw siya sa akin at dahil may crush ako sa kanya ay sinagot ko agad siya. Naging masaya naman ang relasyon namin noong una. And I thought na puppy love lamang yon. Pero umabot ng 5 years ang aming relasyon. Pero sa kasamaang palad, after 5 years ay naumay din ako sa relasyon namin. Kung kaya ay gumawa ako ng paraan para lamang magkahiwalay kami kahit sa mababaw na dahilan. Alexander, gusto ko na makipaghiwalay sa iyo. Sabi ko sa aking boyfriend isang araw nang minsang magkita kami sa isang pribadong lugar. As expected, nagulat si Alexander sa sinabi ko. Sinubukan niyang iyakapin ako ngunit mabilis akong umiwas. I'm sorry pero ngayon ko lang na-realize na hindi pala ako handang magmahal. Hindi pala kita mahal. Yung mga nararamdaman ko sa iyo dati, puppy love lang pala yon. Masyado pa tayong mga bata para malaman ang tunay na pag-ibig. Paliwanag ko sa kanya. Rosel, sa puntong yon ay naiyak na si Alexander. Hindi niya matanggap na sa loob ng 5 years relationship namin ay mauuwi lamang din pala sa hiwalayan. Hindi ko gustong saktan ka pero hanggat maaga pa dapat mo nang malaman ang totoo na nararamdaman ko. Oo, naging mabuti kang boyfriend sa akin sa loob ng 5 taon. Minahal mo ako beyond my expectations. Naging masaya naman ako sa iyo noong una pero hindi ko akalain na darating ako sa ganitong point na magsasawa na ako. Paliwanag ko sa kanya. Samantala nanatili lamang siyang umiiyak sa harapan ko. Aminin kong sobra akong nakaramdam ng awa sa kanya at binala kong bawiin ang mga nauna kong sinabi. Pero pinigilan ko ang aking sarili. Sa totoo lang Alexander, naguguluhan na ako. Hindi ko alam kung paanong makakatakas sa relasyong ito nang hindi ka nasasaktan. Wala akong maisip kaya heto, no choice ako kundi ang sabihin na sa iyo ang katotohanan. Pagtatapat ko sa kanya. Saan ako nagkulang, Rosel? Ano ba ang hindi ko maibigay sa iyo? Anong klaseng pagmamahal ba ang gusto mo? Tanong niya sa akin. Rosel, babawi ako. Gagawin ko ang lahat para sumaya ka ulit sa piling ko. Paniniguro niya sa akin.
Sa tingin ko ay ano pang gawin mo, hindi na ako magiging masaya sa'yo. Diretsang sabi ko sa kanya. Nakita ko kung gaano kasakit kay Alexander ang sinabi kong yon. Bakit, may iba ka na bang mahal? O sisa pa niya sa akin? Wala. Siguro'y hindi ko pa priority ang pag-ibig sa ngayon. Mga bata pa tayo, Alexander. At sa lagay natin ay kailangan nating mag-focus muna sa pag-aaral. Kailangan nating makatapos ng high school. Katuwiran ko naman sa kanya. Pero Rosel, sinubukan pa niya akong kumbinsihin na huwag nang ituloy ang bala ko. Pero pinutol ko na ang kanyang sasabihin. Sana maintindihan mo naman ako. Hindi na talaga magwo-workout pa ang relationship natin. Wala na akong pagmamahal pang nararamdaman sa iyo. Pag-amin ko sa kanya. Papadudot lumipas pa ang ilang taon ay nakagraduate na ako ng high school. Kaya nagpa siya ako na magbakasyon dito sa Maynila para mag-summer job at agad naman akong nakapasok bilang cashier. Nag-ipon ako ng pera para pandagdag ng tuition sa college. Pagkatapos ay sinuwerte pa ako dahil pumasa at natanggap ako sa isang scholarship grant. Sa kabilang banda ay napuno ng pagsubok ang love life ko pagdating ng college. Hindi ko inaasahang magkakaroon ng crush sa akin si Mark. Ang isa sa kilalang heartthrob sa campus. Hindi naman sa pagyayabang ay may kagandahan din naman ako kung kaya't madaming umaaligid na mga lalaki. Pero hindi ko inaasahan na pati ang instructor ko noon sa programming ay may pagnanasa din pala sa akin. Isang araw pagkatapos ng klase tinawag ako ng aking teacher na si Paul dahil meron daw siyang sasabihin sa akin. Nang makalis na ang lahat ng mga estudyante sa classroom at kaming dalawa na lamang ang natira ay nagtanong na siya sa akin. Boyfriend mo ba si Mr. Gonzales? Tanong sa akin ni Paul referring sa kaibigan kong si Mark. Naku, hindi po. Kaibigan ko lang po si Mark, sir. Pagkukontra ko sa kanya. Sir, ano po ba ang pag-uusapan natin? Tinatanong pa ba yan, Miss Gabriel? I suppose you know what I mean. Okay, kung hindi mo pa alam, I tell you right now. Your grades on my subject are failing. Diretsang sagot sa akin ng aking guro. Oo, aaminin kong hindi naman ako sobrang talino pero kahit papaano ay naipapasa ko naman ang mga subjects ko. At saka makakakuha pa ba ako ng scholarship kung bobo ako. Kaya sobra talaga ako nagulat nang ibagsak ako ni Paul. Sir, pasado naman po ako sa mga quizzes ko sa inyo, hindi ba? Tanong ko naman sa kanya. Hindi sapat yun para ipasa kita. Overall ay failed ang performance mo sa akin. Seryosong tugon niya sa akin. Matanong ko lang, bakit ka ba nagpapabaya sa pag-aaral mo? May problema ka ba? Napahinga na lamang ako ng malalim. Pasensya na po kayo sa akin, Sir Paul. Meron lang po kasi akong pinagdaraan ng problema. Kaya po ganito ang performance ko sa subject ninyo. Sagot ko sa kanya. You know what, Miss Gabriel? Kahit na may problema ka sa buhay mo, still may obligasyon ka pa rin na dapat mong gawin. At eto yon, ang mag-aral ka ng mabuti. College is not a joke after all. Besides, kapag binagsak kita sa subject mo, sigurado mawawala ang scholarship mo. Gusto mo bang mangyari yon? Panunubok niya sa akin. Pasensya na po talaga pero wag niya lang po akong ibabagsak. Kapag nawala po yung scholarship ko hindi ko na po alam kung paano ako makakapag-aral. Pakiusap ko sa kanya. Ano bang problema mo, Miss Gabriel? Sa family ba, sa studies, sa pera o sa love life? O sisa pa niya sa akin? Nung una ay nahihiya akong sagutin ang katanungan niya. Sir, marami po kasi. Pero sinisikap ko naman pong hindi maapektuhan ang pag-aaral ko. Maya-maya ay sagot ko sa kanya. I understand, Miss Gabriel. Pero kung hahayaan mong sirain ang mga problema mo sa buhay ang pag-aaral mo, I'll tell you, babagsak ka talaga lalong-lalo na sa subject ko. Sa totoo lang, I already computed your midterm grades and guess what?
Your grade is 71. Imagine isang scholar na katulad mo ay 71. Paano na lamang kapag finals na? Miss Gabrielle, you know what? I'm so disappointed with you. Sayang ka. Matalino ka pa naman kaso mukhang tinatamad ka ng mag-aral. May panghihinayang na wika sa akin ni Paul. Sir, pakiusap, nagmamakaawa po ako sa inyo. Pangako po, hindi na po ako magpapabaya sa pag-aaral ko. Sir, gagawin ko po ang lahat, ipasa niyo lamang po ako. Desperadang wika ko sa kanya. Talaga ba? Gagawin mo ang lahat para lang pumasa sa subject ko? Makahulugang tanong niya sa akin. Opo sir, gagawin ko po ang lahat ng sasabihin ninyo. Pumasa lamang po ako sa subject ninyo. Agarang sagot ko naman sa kanya. Sige, madali naman akong kausap. Ipapasa kita sa subject ko pero sa isang kondisyon. Magiging girlfriend kita. Diretsang kondisyon ni Paul sa akin. Noong una papadudot ay nagulat ako sa kondisyong yon ni Paul pero desperada na ako that time. Ayaw ko mawala ang scholarship ko kaya pumayag ako noon sa kagustuhan niya. Napasubo ako noon papadudot. Oo, sinagot ko si Paul alang-alang sa grades na kailangan kong i-maintain para sa scholarship ko. Alam kong mali yon pero wala akong nagawa dahil alam kong nasa dulo pa ako ng ballpen niya. Takot akong hindi makapasa dahil mataas ang pangarap ko. Sa totoo lang papadudot ay hindi ko naman mahal ang programming teacher ko dahil si Mark ang gusto ko. But sad to say ay may nililigawan na pala si Mark kaya hinayaan ko na lamang siya at pinilit ko na lamang na minahal si Paul. Sa kabilang banda si Paul ang lagi ko nang kasama at nararamdaman kong minahal rin naman niya ako. Kaya taas noo ko na rin siyang pinagmalaki sa madla na siya ang boyfriend ko. Hindi naman humadlang sa akin ang magulang ko dahil nasa tamang edad na ako. Samantala isang araw ay in-invite ako ng best friend ko sa kasal niya. At isang pangyayari ang hindi ko inaasahang magaganap. Ako ang nakasalo ng bouquet ng bulaklak na inihagis ng bride. Habang ang nakakuha naman ng wedding garter ay walang iba kundi si Alexander. Nagulat ako dahil noong ko lang napansin ang ex-boyfriend ko. Hindi ko siya napansin noong dumating ako dahil abala ko sa pakikipagkwentuhan sa mga kaibigan ko. Ito namang si Alexander ay hindi ko alam kung hindi niya ako namukhaan o baka nakita na niya ako. Pero nagpe-pretend lamang siyang hindi niya ako kilala. Samantala bago magsimula ang tradisyon sa kasal ay nagkaroon pa kami ni Alexander ng pagkakataong magkumustahan. Alexander, grabe. Ang laki ng pinagbago mo. Kumusta ka na? Bati ko noon sa kanya. Eto ayos naman, medyo kinakabahan nga lang ngayon. Kasi alam mo na, natatawang wika ni Alexander sa akin. Napangiti na rin ako. Ikaw yung nakakuha ng wedding garter at ako naman yung nakasalo ng bouquet. Coincidence naman. By the way ikaw, kumusta ka na? Balita ko may boyfriend ka na. Malungkot niyang sabi sa akin. Sa kabilang banda ay nagkaroon naman ako ng feeling ng panghihinayang noong sandaling yon. Oo, may boyfriend na ako. Ikaw ba may girlfriend ka na? Usisa ko pa sa kanya. Wala pa Rosel. Tinutupad ko pa rin kasi yung pinangako ko dati sa isang babae. Makahulugang sagot niya sa akin. Hindi mo pa rin pala nakakalimutan hanggang ngayon. Malungkot kong sabi sa kanya. Rosel, sorry ha. Kung nagkulang ako sa iyo dati. Kasalanan ko kaya mo ako hiniwalayan. May bakas pa rin ang panghihinayang si Alexander ng mga sandaling yon. Huwag kang mag-sorry sa akin kasi wala kang kasalanan. Ako ang nagkulang at hindi ikaw. At saka Alexander, huwag na nating balikan yan, pwede ba? Tapos na kasi yun eh. Weak ako sa kanya habang nakakaramdam ng discomfort. Mahal na mahal mo ba talaga ang boyfriend mo? Diretsang tanong niya sa akin. Oo, napipilitan kong sagot sa kanya. Bakit? Usisa ko. Huminga muna ng malalim si Alexander bago nagsalita. Mahal pa rin kasi kita hanggang ngayon. Sa maniwala ka o hindi,
Kahit ilang taon na ang lumipas sa atin ikaw pa rin ang laman nitong puso ko. Ewan ko ba kung bakit hindi kita matanggal. Kahit na alam kong imposible pero patuloy pa rin akong umaasa na babalik ka sa akin, Rosel. Kung bibigyan mo lang sana ako ng second chance. Nagulat ako sa sinabing yon ni Alexander. Hindi ko talaga akalain na hindi pa rin niya ako nakakalimutan kahit na mahabang panahon na ang lumipas. I promise, ibibigay ko sa iyo ang ligayang hinahanap mo. Sa akin ka liligaya, Rosel. Maniwala ka sa akin. Kaya sana'y bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon. Pangungumbinsi pa niya sa akin. May sasabihin pa sana ako sa kanya kaso'y naputol na yon nang in-inform kaming magsisimula ng bouquet and garter tradition. Papadudot gulong-gulo noon ang isipan ko at hindi ko alam ang gagawin kaya humingi ako ng panahon kay Alexander para makapag-isip-isip ako. At syempre, kasabay noon ay ang panlalamig sa akin ni Paul. Yun pala ay may kinakalokohan na siyang iba na kapwa teacher niya. Wala naman akong laban doon dahil pareho silang professional at hindi ko rin naman siya masyadong mahal. Kaya binigyan ko na ng kalayaan si Paul nang walang pag-aalinlangan. Papadudot yun na ang nagbukas para sa amin ni Alexander. Nagsimula na siyang magparamdam sa akin. Nanumbalik ang komunikasyon namin at tumagal pa ang ilang linggo ay nanligaw na siya sa akin pero wala akong kaalam-alam noon. Pero papadudot aaminin ko na nararamdaman kong nagkaroon na ng puwang si Alexander sa puso ko at parang binubulong na sa akin nang isipan ko na dapat ko na siyang bigyan ng second chance. Papadudot pumasok sa eksena si Alexander nang mabalitaan niyang wala na kami ni Paul. Sinusuyo niya ako. Nagpakitang gilas siya sa panliligaw sa akin. Kahit mga magulang ko ay nakiusap siya. Natanggapin ko siya ulit at ayun nga, tinanggap ko ulit siya. Simula noon ay very supportive si Alexander sa akin lalo na sa school financial. Ibang-iba siya kumpara dati. Sa kabilang banda ay lumipat din ako ng eskwelahan para din hindi na kami magkita pa ni Paul. At yun nga papadudot, naramdaman ko na minahal naman ako ni Alexander. Pero minsan ay hindi ko maiwasang magdalawang isip sa mga nararamdaman ko para sa kanya. Oo, boyfriend ko siya, pero parang hindi ang turing ko sa kanya. Sa kabilang banda isang pangyayari ang hindi ko inaasahang magaganap sa pagitan namin ni Alexander. Rosel, ilang beses ko bang sasabihin sa iyo na mahal kita? Oo, alam kong hindi mo pa ako kayang mahalin sa ngayon. Pero sana'y hayaan mo akong mahalin kita. Hindi naman ako hihingi ng kapalit sa iyo eh. Pakiusap sa akin ni Alexander isang araw nang dumalaw ako noon sa kanyang tinutuluyang bed space. Hanggang kailan mo ako mamahalin ha, Alexander? Seryosong tanong ko noon sa kanya. Hanggang sa mamatay ako. Seryosong sagot din niya sa akin. Napailing naman ako sa aking narinig. Pwede ba? Huwag kang magpatawa. Agad naman niya akong kinorektahan. Hindi ako nagpapatawa, Rosel. At sana'y huwag mong pagtawanan yung nararamdaman ko para sa iyo. Aniya. Hindi mo dapat ginagawa ito sa akin. I don't deserve you. Hindi ako yung babaeng nararapat sa iyo. Marami dyan ang mas nakakahigit pa kesa sa akin. Bakit hindi sila ang mahalin mo sa halip na ako? Ngunit agad na niliwanag ni Alexander ang mga sinabi ko sa kanya. Para sa akin, ikaw ang babaeng nararapat sa akin. Para sa akin ay nakakahigit ka sa lahat ng mga babaeng nakita at nakilala ko. Alexander, please. Sa totoo lang ay naguguluhan na ako noon sa aking nararamdaman. Hindi ko maipaliwanag. Pero nandun yung takot sa puso ko na baka mag-fail kami sakali mang bigyan ko ng second chance ang aming pagmamahalan. Ano bang gusto mong gawin ko para bumalik ka lang sa akin? Rosel, handa akong gawin ang lahat para sa iyo. Bumalik ka lang sa akin. Pangungumbinsi pa sa akin ni Alexander. Nabalitaan kong hiwalay na kayo ni Paul. Kung malaya ka nang relasyon, bumalik ka na sa akin. Nagulat ako sa aking narinig. Kanino mo nalaman na hiwalay na kami ni Paul? Tanong ko.
Hindi ba't ang sabi ko sa iyo noon, kapag mahal mo ang isang tao ay aalamin mo ang lahat ng nangyayari sa kanya? Sagot niya sa akin. Pagkakataon mo nang magmahal ulit. Sana nararamdaman mo kung gaano ako katapat sa iyo, ang sabi pa niya sa akin. Ang totoo niyan, Alexander, naguguluhan ako. Hindi ko alam kung ano ang nararamdaman ko pag-amin ko sa kanya. Kung naguguluhan ka, hayaan mo kong paliwanagin niyang isipan mo. Pangaakit na wika niya sa akin. Pagkatapos noon ay hinalikan niya ako. Noong una ay sinubukan kong umiwas at nilabanan ko ang aking nararamdaman. Pero sa huli ay sumuko din ako at ibinigay ko na sa kanya ang hindi ko dapat ibigay, ang aking katawan. Papadudot, may nangyari nga sa amin ni Alexander. Pero pagkatapos noon ay sinisisi ko ang sarili ko noon kung bakit ako bumigay. Doon ko kasi na-realize na hindi pa pala ako sigurado na mahal ko si Alexander. Sa kabilang banda ay pagkaraan ng ilang buwan ay may napansin akong kakaiba sa body figure ko. At nung nag-pregnancy test ako ay tama ang hinala ko na buntis ako. Hindi ko alam kung sasabihin ko yon sa mama ko at nag-isip ako ng mabuti kung anong paraan ang dapat kong gawin. Kaya nagdesisyon ako na i-withdraw ko ang pera na naipon namin ni Alexander at lumuwas ako ng Maynila nang walang nakakaalam. Buti na lamang at nakapasok ako ng trabaho bilang sales lady dahil sa tulong ng kaibigan ko. Hindi ko sinabi kay Alexander na buntis ako kahit sa mga magulang ko. Nagpalit na rin ako ng number para hindi niya ako makontak. Pero walang sikretong hindi nalalaman. Dahil lumalaki ang tiyan ko at no choice ako kundi ang aminin sa mga magulang ko ang totoo. Pero kay Alexander ay pilit ko pa rin siyang tinatago. Kaso papadudot. Isang araw ay nalaman din niya ang totoo at kinausap niya ako ng masinsinan. Rosel, mahal kita. At handa akong saluhin ang responsibilidad ko sa iyo. Ang totoo niyan, napakasayo ko ngayon kasi magiging tatay na ako. Ang sabi sa akin ni Alexander. Alam na ba ng mga magulang mo na ako ang ama ng dinadala mo? Tumango naman ako bilang sagot ko sa kanya. Oo, nasabi ko na sa kanila. Kung ganun mamamanhi ka na ako sa kanila. Pakakasalan na kita, Rosel. Ngunit agad kong pinutol ang kanyang sinasabi. Alexander, sorry. Pero walang kasalang magaganap. Dugtong ko sa kanya. Nagtaka naman si Alexander at bahagyang nasaktan sa aking sinabi. Pero bakit? Tanong pa niya sa akin. Hindi pa ako handang magpakasal sa iyo. Oo, magkakanak na tayo pero hindi pa ako handang magpatali sa iyo o kahit na kaninong lalaki pag-amin ko sa kanya. Pero paano ang anak natin? Gusto ko sanang apelyido ko ang gamitin niya. Katuwiran niya sa akin. Huwag nating ipilit ang alam naman nating hindi pa pwede. Ayaw ko munang magpakasal, kailangan kong pag-isipan munang maigi bago tayo magdesisyon. Sana maunawaan mo ko. Yun naman ang sabi ko sa kanya. Nag-aalinlangan ka pa rin ba sa pagmamahal mo sa akin? Malungkot niyang wika sa akin. Tatapatin na kita, oo. Hindi pa ako sigurado kung mahal kita o hindi. Pagtatapat ko pa sa kanya. Naramdaman ko namang tila nasaktan ng husto si Alexander sa sinabi ko sa kanya. Sa kabila ng pagsasakripisyo at paglilingkod ko sa iyo, hindi mo pala ako makuhang mahalin ng buo? Gulong-gulo na talaga ako, Alexander. Hindi sapat yung panahong binigay mo sa akin. Ang sabi ko na lamang sa kanya. Na agad namang naintindihan ni Alexander. Kung kailangan mo pa ng mahabang panahon para makapag-isip-isip, sige, pagbibigyan ulit kita. Handa naman ako maghintay sa iyo, Rosel. Pero sa ngayon ay hayaan mo kong gawin ang responsibilidad ko sa iyo. Ako ang bahala sa sustento ng anak natin, pati na sa iyo. Gagawin ko ang lahat para maging maayos ang panganganak mo. Yun ang pinangako niya sa akin. Papadudot, hindi ko tinanggap ang alok na kasal ni Alexander dahil sa totoo lang ay ayaw ko pang matali sa isang pirasong papel.
Tinanggap naman yon ni Alexander ng bukal sa kalooban niya. Samantala'y dumating na ang pagsubok sa buhay. Nandoon noong muntik ng malaglag ang baby dahil din sa kapabayaan ng katawan ko. Kailangan ko kasi ng pera para sa panganganak ko kaya kumayod ako ng todo. Sa kabilang banda, sa pagdaan ng panahon ay na-realize ko na hindi ko mahal si Alexander. Kaya nagpa siya akong umuwi sa Leyte para doon na isilang ang anak ko. At doon ay nag-decide na rin po ako na iwan na si Alexander sa pangatlong pagkakataon. Rosel naman, huwag mo naman gawin sa akin to. Hindi ka ba naaawa sa akin ha? 3 beses mo na akong iniwan. Rosel naman, maawa ka na sa akin. Umiiyak na wika ni Alexander sa akin. Hindi ko naman kasi sinabi sa iyo na mahalin mo ko. Ikaw lang kasi ang nananakit sa sarili mo. Alam mo namang simulat sa pool hindi kita kayang mahalin pero ikaw, pinipilit mo pa rin ang sarili mo sa akin. Paninisi ko pa noon sa kanya. Kasalanan ko bang ikaw ang minahal ko, Rosel? Hindi naman ako nagkukulang sa iyo, hindi ba? Pinagsilbihan kita, minahal kita ng tapat pero sa kabila ng lahat sinasaktan mo pa rin ako. Bakit ka naman ganyan sa akin? Tanong niya. Matuto ka sanang tanggapin ang katotohanan. Siguro nga napakatanga kong babae kasi pakakawalan ko ang isang tulad mo. Pero anong magagawa ko? Hindi kita kayang mahalin. Hindi ko kayang suklian ang lahat ng paghihirap mo para sa akin. Oo, sinubukan kitang mahalin kaso hindi ko talaga kaya. Hindi talaga ako ang babaeng nararapat sa iyo. Paliwanag ko sa kanya. Umiyak lamang noon si Alexander sa harapan ko. Samantala inalo ko naman siya at muling nagpatuloy sa pagsasalita. Mabait ka, Alexander. Lahat ng katangian ay hinahanap ng isang babae sa lalaki ay nasa iyo na. Swerte ang babaeng mamahalin mo. Kaso hindi ako yon. Hindi ako babaeng deserving para sa iyo. Kapag pinagpatuloy mo ang pagmamahal mo sa akin ay iiyak ka lang. Malulungkot kaya nakikiusap ako. Gawin mo ang lahat para makalimutan mo na ako. Hindi ka magiging masaya sa piling ko. Maniwala ka sa akin. Pangungumbinsi ko sa kanya. Lalo lamang humagulhol si Alexander sa sinabi ko. Samantala'y nagpatuloy lamang ako sa pagbibigay ng advice sa kanya. Hindi pa huli ang lahat sa iyo. Mga bata pa tayo, ikaw ay makakahanap ka pa ng babaeng higit pa sa akin. Magiging masaya ka rin, Alexander, sa piling ng iba. Kung mahal mo talaga ako, irerespetuhin mo ang desisyon ko. Magiging masaya ka para sa akin. Sige, Rosel, irerespeto ko ang desisyon mo. Hiling ko lang sana na maging maayos ang buhay ninyo ng anak natin. Hiling ko na sana'y makakita ka pa ng lalaking hihigit sa pagmamahal at kamartirang ibinigay ko sa iyo. Salamat, Rosel. Salamat kasi kahit papaano ay naging masaya ako sa piling mo kahit na sandali. Sayang nga lang at hindi yon panghabang buhay. Pero ayos na rin. Hindi naman siguro ako pababayaan ng Diyos. Mahahanap ko rin ang tunay kong kaligayahan. Yun ang huli niyang sinabi sa akin bago ako tuluyang bumalik sa Leyte. Papadudot pagkatapos noon ay nanganak na ako sa Leyte at naging todo support si Alexander sa anak namin. Pinatawad ako ni Alexander sa lahat ng pangiiwan ko sa kanya. Pero hindi rin nagtagal ay unti-unting nawala ang komunikasyon namin. Noong sumapit na ang first birthday ng anak namin ay hindi na nakapunta pa si Alexander at natigil na rin ang sustento niya sa akin. Papadudot simula noon ay nagpunta ulit ako ng Maynila para maghanap ng trabaho na may malaking sahod. At nakapasok ako bilang service crew sa isang malaking kantin sa Cavite at ilang buwan pa ang lumipas. Ay napromote ako bilang cashier. Pero pagkatapos noon ay muli kaming nagkita ni Alexander at nagkaroon ng panibagong relasyon. Sinubukan namin sa pag-aakalang umubra pa ang aming naputol na pagmamahalan. Kaso papadudot. Nagkalabuan din kami kaagad.
dahil ayon sa kanya ay natagpuan na niya ang babaeng nakalaan talaga para sa kanya. Nasaktan ako sa naging hiwalayan namin at sa nalaman ko na pinagpalit niya ako sa babaeng may anak na. At noong April 16, tuluyan nang natapos ang lahat sa amin ni Alexander. Pero noong breakup namin ni Alexander ay tinutokso naman ako ng amo ko sa isang katrabaho ko ng pangalan ay Ronald. And to make my story short ay naging kami agad ni Ronald June 10. Kay Ronald ko naramdaman ang pagpapahalaga sa isang relasyon. Tanggap niya ang nakaraan ko at ang buong pagkatao ko. Kay Ronald ko din naramdaman ang tunay na love and respect. Masayang masaya ako sa kanya, Papa Dudut, at siya na rin ang lalaking gusto kong makasama habang buhay. Hanggang dito na lamang po ang sulat ko, and God bless and more power to your station. Lubos na gumagalang, Rosel. Maraming salamat, Rosel, sa shinare mong kwento sa amin dito sa Papa Dudut YouTube channel. Napansin namin sa iyo na mabilis magbago ang lahat sa iyong feelings para sa isang lalaki. Siguro'y marahil sa hindi ka pa handa ng mga panahong yon. Mahal mo si Alexander pero marirealize mo after ng ilang buwan na hindi mo pala siya mahal. Medyo nakakalito ang iyong puso pero hindi ka namin masisisi. Nangyayari yon siguro dahil sa hindi naman talaga si Alexander ang lalaki na katakda para sa iyo. Pero masaya na rin kami dahil dumating ka na rin sa point of maturity at masaya ka na sa pinili mong lalaking mamahalin. Sa pag-ibig minsan ay hindi mo maiiwasan ang sinasabing trial and error. Yung akala mo kasing mahal mo siya pero marirealize mo pagdating ng panahon na nagkamali ka pala ng desisyon. Nangyayari yan kung hindi pa fully matured ang iyong sarili, meaning ay hindi ka pa talaga handa emotionally para magmahal. Kaya sa mga ka-online na nakikinig ngayon, kung hindi ka pa siguradong handa ka na magmahal ay matuto kang humindi. Huwag kang pumasok sa isang relasyon kung hindi ka naman talaga siguradong mahal mo siya. Huwag nating masyadong subukan ang trial and error kung natatakot ka sa maaaring maging dulot nito sa iyong puso. Ngunit sa trial and error ay natututo sa ating buhay at dahil dyan ay nakagagawa tayo ng tamang desisyon. Kaya nasa inyo yan, kung gusto mo munang mag-play safe, okay lang. Pero kung gusto mong sumugal sa pag-ibig ay bahala ka. Basta palagi ninyo lang tandaan na successful relationships are formed by two emotionally matured people. Suportahan ang Kaistorya Horror YouTube channel at ang Papa Dudut Family YouTube channel. Maraming salamat po. Ang buhay ay mahiwaga, laging